Arestado ang mag-asawang iniinalang tulak o pusher ng droga. Yan po ay sa raid sa lungsod ng Pasay. Nakumpiska sa kanilang tinatayang 100,000 pisong halaga ng shabu. Si James Velasquez, Alerto 24. Bistado, sekreto ng isang aparador matapos masakote sa loob nito ang mag-asawang hinihinalang drug pusher. Sa loob kasi ng aparador may lagusan tungo sa isang silid kung saan nagtago ang mga suspect na matagal na minamanmanan ng mga pulis sa Layog Street, Barangay 2, Pasay City. Matapos makakuha ng search warrant, agad silang pinuntahan ng pulisya. Ayaw ron silang pagbuksan ng pinto ng mga suspect kaya puwersahan pinasok ng mga pulis ang bahay. Nakita namin may maliit na kwarto doon sila nakasiksik. Sa kasulok-sulukan ng lihim na silid, napansin ng mga pulis ang biyak na bahaging ito kung saan nakatago ang 15 gramo ng shabu na nakapaloob sa magkakahiwalay na sachet. 100,000 raw ang halaga nito. Isang gramo lumalabas na sa 8,000 pesos. So kung 15 grams yun times 15. Tumanggi magkomento ng mga suspect na maaaring makasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. James Velasquez, Alerto 24. Isang doktor na kamakailan lamang ay binigyan ng 6 na buwang taning dahil sa sakit sa atay ang matagumpay na naoperahan. Panoorin natin ang mga hirap at tagumpay na kanyang pinagdaanan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sino nga ba mag-aakalang ilang buwan lang ang nakalipas, tinaningan siyang mamatay sa loob ng 6 na buwan? Siya si Dr. Julito Sabonido Jr. Nitong March 9 lang siya sumailalim sa liver transplant sa St. Luke's Medical Center. Maging kanyang mga doktor, nagulat daw sa bilis ng kanyang recovery. Napaka-remarkable yung recovery niya. So, after the transplant, 8 hours after, nagising na yung pasyente despite yung sa sedation. So, isa itong sign na talagang gumagana po yung bagong atay sa kanya. Patuloy ang kanyang therapy para lubusang gumaling. Tila nga malayong alaala na lang ang hirap na dinanas matapos matuklasan meron siyang end-stage liver disease. Kwento ni Sabonido, 1983 nang maturukan siya ng karayom na ginamit sa pasyenteng may hepatitis B. Dahil hindi niya ito pinansin, lumala ang kanyang sakit. Parang barkada ko. Oo. Oh, Jesus, ano ba ito? Ibinibigyan mo na akong ganito. Anong gusto mo? Mawala na ako o hindi? Pero yung signs, mafe-feel mo yung signs na, okay, you go for transplant. 36 na doktor ang nagtulong-tulong para sa 12 oras na operasyon. Ang kakaiba nito sa kidney transplant, mas maraming structures na pinagkakabit-kabit. Doon sa living donor liver transplant, isang buhay na kamag-anak o buhay na tao, tinatapyas natin yung atay. No? Yung kalahati o 70% ibinibigay natin doon sa pasyente at yung 30% yun yung naiiwan sa nagdo-donate. Doon sa deceased donor, kinukuha natin yung buong atay. Ang operasyong ito nagkakahalaga ng 3.9 million pesos. Halagang pinagtulungan ng St. Luke's, PCSO, mga kamag-anak at kaibigan ni Sabonido. Yun nga lang, kailangan pang uminom ng gamot ni Sabonido ng 3 buwan sa halagang 2,500 pesos kada araw. Pero desidido raw siyang mabuhay para maging inspirasyon sa mga liver patient. Ayon sa mga doktor, kadalasan walang palatandaan ng sakit sa atay kaya mahalagang magpatingin sa doktor. Iwasan ang alcohol o pag-inom ng alak. Yan ay mas nakakasama sa ating atay. Kadalasan kapag may naramdaman ng isang pasyenteng mayroong chronic liver disease, nasa malalang status na, magpa-konsulta, magpa-ultrasound. Tiniyak naman ng St. Luke's na mahigpit nilang sinusunod ang regulasyon ng DOH sa organ donation para hindi makalusot ang mga taong gusto lang pagkakitaan ang kanilang atay. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sikat ang larong football ngayon dahil sa Philippine Azkals. Ang larong ito rin na nagbibigay inspirasyon at pag-asa ngayon sa ilang kabataan. Gaya ng mga nasa Boys Town. Maki-time out muna tayo kay Chino Trinidad. Sa pamamagitan ng sports, nakakalimutan ng mga batang ito sa Manila Boys Town ang kalukutan ng katotohanan ng napabayaan na sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa football program ng Bahay Ampunan ito at sa pakikipagtulungan ng Homeless World Cup program ng Philippine Street Soccer, di lang football ang natututunan ng mga kabataan dito, kundi maging tamang pakikitungo na ang pundasyon ay disiplina at pakikipagkapwa.
Sabi ko, ibang partner kada sipol. Huwag titigit sa isang partner lang. Si Bert Senes na pinagmalupitan ng kanyang ama. Unti-unti na raw na ibabalik ang kumpiyansa sa sarili mula na maglaro ng football. Yung football po mahalaga po sa akin kasi dito ko po nahuhubog ko po yung sarili ko na nalalaman ko po na kung kaya ko po ba makihilubilo sa ibang tao o kaya ko po ba makipaglaro sa ibang tao. Sa dami ng natutunan ni Bert, napansin na rin ang kanyang pagpupursige ng mga namamahala ng kupunan para sa Homeless World Cup. Naniniwala silang mapapakinabangan ang tapang at kasipagan ni Bert na hanggang sa ngayon ay hindi pa muling nakikita ang kanyang mga kaanak. Dito po, sabi po ng coach ko, habang may pag-asa may buhay pa po. Parang sa soccer po, hanggat hindi pa po natatapos yung buhay, parang... Yung laban hindi pa natatapos? Opo, hindi pa po natatapos yung laban. May pag-asa po. Try and try po hanggang makuha po yung makakamit. Chino Trinidad Nakatuto, 24 oras. Susunod, Manny Pacquiao, tinungog ng fans sa Wild Card Gym. Si Sugar Shane Mosley naman, ibinida ang mga bentay niya laban kay Pacman. Pinakamalaking hayop sa buong mundo, namataan sa lalawigan ng Bohol. Rebulto ni Padre Pio sa lungsod ng Quezon, nagmimilagro raw. Tutukan latang yan dito sa 24 oras. Ang time out na ito ay hatid sa inyo ng Summit Natural Drinking Water, the official bottled water for Philippine Olympic athletes.